Kung may mga NBA players nga na gumanda ang kanilang basketball career matapos maglaro sa Lakers, ngayon naman ay pag-usapan natin ang tatlong NBA player na nasira ang kanilang basketball career matapos maglaro dito sa LA Lakers. Pero bago ang lahat, huwag kakalimutan mag-like at mag-subscribe for more content like this. Okay, game! Ang una nga sa ating listahan ay si Kendrick Nunn. Nang dumating nga si Kendrick Nunn sa LA Lakers, mataas nga ang inaasahan sa kanya lalo na ng mga Lakers fans. Dahil noong nasa Miami Heat siya, si Kendrick Nunn nga ay isang solid scorer na mataas ang confident at isang maaasahan na rotational player. Kaya naman ang inaasahan sa kanya ng karamihan, siya nga ang magiging solid scoring guard ng LA Lakers off the bench. Ngunit dito nga pumasok ang pinakamalaking problema kay Kendrick Nunn. Unang season pa lang niya sa LA, hindi kaagad siya nakapaglaro kahit isang game buong season dahil sa injury. Isang taon nga itong wala sa loob ng court, wala din sa kanyang rhythm at wala rin sa sistema ng team. Pagbalik nga nito sa sumunod na season, mukhang nabigla nga itong si Nunn dahil iba nga ang chemistry sa Lakers, iba din ang rotation at mas maigsi ang pasensya dito kumpara sa Miami Heat. Ang LA Lakers nga kasi ay nasa win now situation, wala ding oras sa paghihintay at lalong walang mahabang pasensya sa mga kinakalawang pang laro. Kaya naman kada sablay ni Kendrick Nunn, ramdam niya kaagad yung pressure na hatid ng LA. Unti-unti ngang nawala ang confidence nito at bumaba din ang minuto na binibigay sa kanya at unti-unti na ding nawawala sa rotation. Hanggang sa na-trade na nga siya sa kaligitnaan ng season sa Wizards kapalit si Rui Hachimura. Pagkatapos ng stint niya sa Lakers, nawala na nga ito sa NBA at naglaro na lang sa ibang bansa. Hindi nga siya nagkaroon ng pagkakataon na ipakita kung ano ba talaga ang kaya niya sa Lakers dahil nagkamali nga ng timing ang kanyang injury. Ang pangalawa naman sa ating listahan ay itong si Dennis Schroeder. Dumating nga sa Lakers si Schroeder na may magandang reputasyon dahil mabilis, aggressive at scoring guard nga ito. Sa unang season niya sa Lakers, malaki nga kaagad ang role niya dito. Ginawa siyang starting point guard ng team at malaki din ang tiwala sa kanya ni LeBron James. Hindi naman niya binigo ang Lakers dahil solid naman ang pinakita nitong performance. Nag-average nga ito ng 15 points, 3.5 rebound, 5.8 assists at 1 steal per game. Nagbago nga lang ang lahat ng tanggihan ni Dennis Schroeder ang 84 million contract extension na offer sa kanya ng LA Lakers. Akala kasi ni Dennis Schroeder ay may mas malaki pa siyang matatanggap na offer kumpara dito. Pero nang dumating na nga ang playoffs, hindi nga naging maganda ang pinakitang performance nito. Kaya naman after ng isang season niya sa LA, hindi na siya binigyan pa ng kontrata. Nagpalipat-lipat na nga ito ng teams at puro minimum na lang ang nakukuha niyang kontrata. Pero ngayon nga ay paunti-unti na niyang inaangat ang kanyang basketball career. Bumalik pa nga siya sa Lakers noong 2023 NBA season na kung saan mas maliit na role na lang ang binigay sa kanya dahil hindi na siya tinitignan ng Lakers bilang long-term piece sa kanilang koponan. Hindi nga laro ang nasira kay Dennis Schroeder kundi ang kanyang leverage bilang player. Dahil mula nga sa pagiging starter na may malaking kontrata, ngayon nga ay naging journeyman na lang siya na may kailangan pang patunayan sa kanyang sarili taon-taon. Ang pangatlo naman sa ating listahan ay si Russell Westbrook. Dumating si Westbrook sa Lakers na may malaking pangalan sa liga dahil former MVP, multiple All-Star selection at triple-double machine pa. In papers, parang siya na ang perpektong third superstar sa tabi nila LeBron James at Anthony Davis. Pero pagpatak sa tunay na laro, dito nagsimulang bumagsak ang value ni Westbrook. Ang naging problema kasi sa kanya ng Lakers ay yung kanyang shooting. Hindi naman siya kulang sa effort at makikita mo talagang napakasipag nito, mapadepensa man yan o rebounding. Sadyang naging liability lang siya sa opensa ng Lakers. Hindi nga siya nagiging epektibo kapag wala sa kanya ang bola. Hindi rin niya kayang maging off-ball player at hindi rin siya shooter. Sa Lakers kasi, si LeBron James ang nagpapacilitate ng opensa at naiiwan lang sa labas ng 3-point area si Brody. Kaya naman nahihirapan ito sa kanyang bagong role at kapag hawak naman niya ang bola, nagiging turnover machine na nga ito dahil parang nagmamadali palagi at pinipilit pa ang mga hirap na tira. Bukod pa dyan, nandyan nga ang malupit na pressure na hatid ng LA. Bawat mali nga dito ay headline kaagad. Araw-araw nga siyang pinagtatawanan at ginagawa ding memes. Paunti-unti nga ay bumaba ang confidence nito at nang magkalaon ay tinanggap niya ang role na maging bench player. Nang dumating ang mid-season noong 2023, na-trade ito kapalit sina D'Angelo Russell, Jared Vanderbilt at Malik Beasley. Pagkatapos nga ng isa't kalahating season niya sa Lakers, iba na nga ang tingin sa kanya ng mga NBA teams.
minimum level na lang siya na matatawag at palipat-lipat na din ito ng koponan. Sa ngayon nga ay muling binubuhay ni Russell Westbrook sa Sacramento Kings sa kanyang NBA career dahil nagpapakita nga ito ng mala superstar na performance. Ngunit kahit ganyan, hindi niya mapaangat sa standing ang Kings dahil nasa ibaba nga sila ng Western Conference ngayon.